no? Mas gusto nyo pa ba na makadagdag pa yung Pangulo sa traffic na in-injure ng mga manonood ng Hindi concert? Katulad ng dating Pangulo na linggo-linggo pumupunta sa Davao. Intindi, no? Lahat ng pamumuna kay BBM ngayon, ibinabalik lang po nila kay Duterte. Tanga bobo dito, kayo yun mga loyalista. Tangahanga ni Tambaluslos, puro na lang yata events ang ginagawa ng presidente gamit ang tax ng taong bayan. Huwag araw-arawin ang pagkabobo. Yan yung sinabi ng Krokodalos. Ito nga mga kababayan, bago natin ituloy ang video na ito, kung bago ka lang sa aking YouTube channel baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Na pag bumaha po sa ibang lugar, ito lang po napapansin ko pag nabaha po sa ibang lugar, eto na kagad, angat buhay, angat palda, angat ng angat, lahat po ng mga tao, mga NGOs, tutulong. Pero pag sa Davao po, ay kasalanan ng Duterte yan. Ang tagal-tagal nila namumuno dyan, may baha pa rin. Na masakit marinig sa mga tao yung ganun, no? Hindi na nga ayaw nyo na nga tumulong, no? Sisisihin nyo pa dahil Duterte yan. Dapat, pag pinamunuan po ba ng Duterte, dapat hindi na po dadatnan na sa kuna. Ang handa ko po sa Metro Manila, sa Maynila partikular, no? Sa Maynila po, umambon lang, baha na sa Espanya. Sa Maynila, umambon lang, baha na sa Recto. Wala po tayong narinig na sinisi yung mayor ng Maynila. Okay. Wala pong problema na umatin. Tao rin naman yung presidente. Hindi po natin pinupuna yung pag-attend po ng Pangulo ng Pilipinas sa mga concert at lalong hindi ko po pinupuna na yung chopper, presidential chopper ay gamitin, no? Imposible naman, alangan namang ilagay nyo sa panganib yung Pangulo. Pero hindi po yan yung question ko, yung insensitivity sa nagaganap, no? Mayroon pong namatay. At least may 10 ako nakita na namatay sa landslide. Compostela Valley. No? Nakitaan ba natin kahit statement man lang na nakiramay? Yun yung sinasabi ko na insensitivity ng ating Pangulo. Wala akong problema. Tao yan. Manunood ng concert yan. Pagka hindi po pwede yung Pangulo ng Pilipinas ay ma-traffic, no? Pero yung dapat na mga nakikita mo naman na merong ginagawa. O bakit ano nangyari kay Ram? Bakit get well soon? Ang pinaka-worst na makikita, di ba? Yung pinakamasaya, alam niyo po ako na subukan ko pong mamatayan ng ama eh. Yung tatay ko po dating barangay official eh. Kagawad. Yung makita mo yung mayor na dumalaw sa burol ng ano, malaking bagay po yun. Sa totoo po. 10 po namatay ni hindi natin nababalitaan dito. Kung hindi pa po ako nag-research na napaka-insensitive naman. Hindi ko po sinasabi wag na mag-concert, wag sumakay kung saan. Pero yung makiramay rin naman sana. Okay, punta tayo sa hirap na magtanggol. Dati ko rin. Dati ko supporter niyan eh. Ng Pangulo natin eh. Di ba? Bago nagkaroon ng pagkasira. Ang hirap po talaga. Ang hirap po talagang ipagtanggol. I feel you. I feel you. Okay, ito po sinasagot po nila. Yung sinasagot po dito ni Justin Manila, no? Ay yung Pangulo daw po dapat protektahan. The President is protected by security protocols for very good reasons, including stability of the government, amongst other things. It is not just privilege he took upon himself, it was given. The very existence of Presidential Security Group
proves its importance. O yan, di ba? Ang galing nyo no? Matalino talaga yung mga tagapagtanggol Pero hindi po nagre-reflect sa tao yan Hindi nyo na ibababa sa tao No, hindi na intindihan sa madaling salita. I sincerely wish there is a way for the first couple to attend the Coldplay concert last night that wouldn't require them to take the helicopter. Would you rather them worsen the traffic you needed to endure? Sinisi pa kayo no? Mas gusto nyo pa ba na makadagdag pa yung Pangulo sa traffic na in-endure ng mga manonood ng concert? Okay. Ano po yung need? na manood kayo ng concert, di ba? Sa kabila po ng lahat, no? Yung display po ng sabi nga, yung display po ng wealth, display po ng nilalagay po yan sa tamang panahon. Hindi po ako kumikibo nung mga nagpa-concert diyan sa Malacanang, yung anong tawag doon? Yung mga naglalakad yung mga artista na nakabarong Tagalog. Anong tawag doon? Fashion show sa Malacanang. Wala po kung ano ron Wala po kung ngayon. Kaya lang po, yun nga po, may mga sakuna May mga problema po tayong hinaharap. No? May problema tayo dyan sa pirma-pirma. Na hindi po, sinabi po ayon po kay Senate President Zubiri, ayaw ng Pangulo ayaw daw ng Pangulo, ayon kay Zubiri, yung People's Initiative. Pero nagpapatuloy, di ba? Ang dami pong pinoproblema ng Pilipinas, nakaamba po lahat ng mga... Hindi ko po sinasabi na huwag kayong manood ng concert. Pero sana makita naman natin na may pinagtutuunan din natin ng pansin na concern tayo sa mga nagaganap na mga pagtaas ng mga presyo ng bilihin, etong inaayawan ng Pangulo na People's Initiative ay talagang tumigil, no? Nangangamba yung mga mamamayan sa nagaganap, maski po sa politika, no? Pinagbibintangan na nga na gusto ng mga congressman na tumagal sa kanilang panunungkulan, baguhin yung political system, baguhin yung presidente ang ini-elect ng mga tao, gusto nila magkaroon ng prime minister, no? Hindi po sa amin galing yan, sa kapatid yan ng Pangulo, si Amy Marcos. Kaya nag-insist daw ng charter change sa ngayong panahon. Ayun yung problema Tapos makikita mo na yung Pangulo naroon sa concert. Hindi po kami, kumbaga, ako naunawaan ko. Pero yung pangkaraniwang Pilipino, hindi po nila maunawaan yan. Ang masakit pa nito, yung pagtatapos po ni Justin Manila, eto no, I would also call him out if it's something he does regularly. So hindi naman daw, kaya daw hindi niya pupunayin si Pangulong Marcos dahil hindi naman daw regular na ginagawa yon yung pagcha-chopper papunta sa concert. Like the weekly travel, eto, kapit lang kayo like the weekly travel of the former president to Davao, but it's not. Kita nyo pupunahin ko yan si Pangulong si Pangulong Marcos kung lagi niyang ginagawa na nagcha-chopper siya papunta sa concert. No? Hindi katulad ng dating Pangulo na linggo-linggo pumupunta sa Davao. Intindi, no? Lahat ng pamumuna kay BBM ngayon, ibinabalik lang po nila kay Duterte. Si Duterte nga noon, linggo-linggo pumupunta sa Davao. Ang tanong, ano po masama sa pagpunta ni Duterte sa Davao, linggo-linggo? Ang pinupuna, kaya ang hirap, no? Kasi dalawa yung gusto nilang gawin.
ipagtanggol si BBM, ipagtanggol si Martin, yan yung pinagtatanggol nilang dalawa at banatan si Duterte. Habang pinagtatanggol, mukhang ganun yung baba sa kanila. Makikita nyo po yan. No? Makikita nyo po, ang baba sa kanila, pagtanggol nyo sa banat si BBM, pagtanggol nyo, pero banatan nyo si Duterte. Kita nyo walang kaabog-abog, binanata pa rin niya si Duterte. No? Babanatan ko si BBM kung lagi niyang ginagawa to. Pero hindi niya naman laging ginagawa yan. Paano? Wala naman laging concert yung Coldplay. Mukhang wala naman siyang hilig manood ng concert ng mga Koreano. Ganun, kasi dilawan eh. Dilawan yung nagpapatakbo, kaya dapat siraan din yung mga Duterte. Okay, next. Punta po tayo sa isa pang tweet. Matalino pa yan. Medyo masarap pang sagutin. Pero ito po mga susunod, kumapit lang po kayo dahil wala na po tong... Pero nakakalat po itong mga to at sikat sila. Sikat silang tagapagtanggol sa Twitter ni Pangulong Marcos. Okay, ito po. Sabi ng Krokodalos, kung meron tanga bobo dito, kayo yun mga loyalista. Ito hindi po ako to Si Krokodalos po to. Sinagot po to ng tagapagtanggol. Pakita ko lang sa inyo kung ano yung sinagot niya. Kung meron tanga bobo dito, kayo yun mga loyalista. Tangahanga ni Tambaloslos, puro na lang yata events ang ginagawa ng presidente gamit ang tax ng taong bayan. Huwag araw-arawin ang pagkabobo. Yan yung sinabi ng Krokodalos. Ito po sagot ng tagapagtanggol ni Pangulong Marcos. Mas bobo ka. San sa batas na bawal manood ng concert ang Pangulo? Tignan niyo yung sagot. San daw sa batas na bawal manood ng concert yung Pangulo? Okay. Wala po. Hindi po pinagbabawal yung yung panonood ng Pangulo ng batas. Pero mali po yun kung yung Pangulo ng Pilipinas namatayan doon ng landslide, hindi ka nakarating sa burol o wala ka man lang pasabi, no? Hindi ko po alam kung nagpasabi kasi hindi binalita eh. Hindi nila binalita eh. Kung may namatayan sa Mindanao dahil sa natural calamity, 'di ba? Dapat nakita ka man lang. Kahit po makita ka man lang na concern, alam niyo po, hindi ko kinukumpara, no? Pero ganito po kasi si Pangulong Duterte noon. Hindi, kinukumpara ko na pala. Si Pangulong Duterte noon, nasa chopper din. Ginagamit yung chopper, tinitignan po niya gaano kalala yung pinsala. No? Gaano kalala yung pinsala. Tapos, i-cover yan ng media, di ba? Yun na lang, yung pag-cover ng media dahil si Pangulong Duterte nasa chopper, tinitignan kung gaano kalala yung baha. Ito po, gaano kalala yung landslide, wala po tayong nakita eh. Na nakasakay sa chopper eh. Hindi ko po sinasabi na huwag niyong tularan. Dapat sinundan niyo. Kasi magandang gawain yun eh. Hindi niyo naman mapapantayan kasi si Duterte. Dapat man lang sinundan niyo yun. Di ba? Yung magandang gawain na okay yun Dapat concern ka. Magpakita po ng concern. Kaysa nagpapakita kayo sa Coldplay concert. Hindi concern. Sa bagay, magkatunog, no? Ang gusto namin, magpakita kayo ng concern sa mga taga Mindanao. Nakita namin kayo, nagpakita kayo sa concert. Puta, para na ako si Joey De Leon, ang corny. Kung nagustuhan mo ang ganitong video, huwag kalimutan ang magkomento kung ano ang saloobin mo. Salamat po.